Naku po mga kapatid, matatapos na lamang ang taon na to. Etong Iran biglang nagdeklara ng full-scale war laban sa US, Europe at Israel mga tol. Naku po, pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So ayan mga kapatid, kung makikita mo, eto sa gilid natin. Etong balitang to mula rito sa UNTV News and Rescue. Iran President mga tol Hindi to si hindi to si Ali Khamenei, siya yung supreme leader eh. Eto yung presidente mismo ng Iran. Nagdeklara ng full-scale war. Ibig sabihin, mas malawak na digmaan to mga tol. Laban sa US, Europe at saka Israel. Nako po, matatapos na lamang ang taon mga tol. Mukhang meron tayong aabangan ngayong 2026, ngayong papasok na bagong taon. Bukod sa putukan ngayong New Year, ibang sabugan to mga tol Ito kung babasahin natin yung report mula rito sa UNTV News. Inihayag ni Iranian President Masoud Pezeshkian na nasa isang full-scale war ang bansa laban sa United States, Amerika, Israel at saka sa Europe, no? So talagang mukhang wala tayong aasahan dito mga kapatid na kapayapaan sa ngayon. Lalong-lalo na nagsasagawa pa ngayon ang China ng war games dito sa palibot naman ng Taiwan. So kumbaga hindi sila connected sa isa't isa, pero mga tol, napakaraming gerang nangyayari ngayon dito sa ating daigdig. Matatawag ba natin tong pandaigdigan na o World War III? Ano sa tingin ninyo mga tol? Pwede kayo magbigay ng comment sa ibaba. So ito ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 193,000 na po tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Mas malala at mas masalimot ang kasalukuyang laban ng Iran kontra sa Amerika, Israel at Europa kung ikukumpara sa Iran-Iraq War noong 1980s. Ayon kay Iranian President Masoud Pezeshkian, ito ay dahil sa pinagsasabay ng tatlong bansa, ang sanctions, military pressure at diplomatic isolation sa Iran. Ginawa ng Iranian leader ang pahayag. So kumbaga ang sinasabi niya mga tol, mas nagiging malala. Kumbaga parang etong nangyayari daw ngayon ay parang nasa full-scale war sila. No? Kasi nakalagay rito sa title, Iran President nagdeklara ng full-scale war. Pero kumbaga parang eto na ngayon yung nangyayari dahil nga dun sa ginagawa daw nitong tatlong bansang to, which is yung actually yung Europa, hindi naman isang bansa yan. Ano yan eh. Kontinente na yan no? Ng United States, ng Europa at saka ng Israel mga tol sa kanilang bansa dito sa Iran. Kumbaga parang ginigipit sila dahil doon sa iba't ibang mga ginagawa sa kanila, kasama na nga daw doon yung sanctions, mga pag-atake. Matapos ang 12 araw na kontrahan noong Hunyo kung saan pinagkaisahan ng US at Israel ang pag-atake sa Iran. Kumbaga pinagtutulungan sila no? Namatay ito ng humigit kumulang 1,100 Iranians at tumarget sa mga nuclear facility, air defense systems at IRGC sites ng bansa. Pangunahin ng tinatamaan sa kanila yung kanila mga scientists, di ba? Yung mga leader, sa kanila ang bilis Kapag halimbawa, di ba, meron silang military leader, bagong upo lang, parang mga 1 buwan pa lang, no? Kaso mga tol, nasasawi agad kapag tinatamaan ng mga airstrike galing sa Israel. Sapul agad no? Tapos papalitan yun, no? Magpapalit sila ng bago. Parang ilang araw pa lang, biglang agad tatamaan na naman. Kaya dito mga kapatid, makikita mo talaga kumbaga merong dahilan yung pinanggagalingan ng galit nila Nasa 28 naman ang nasawi sa Israel sa ganting atake ng Iran. Samantala, makikipagpulong si Netanyahu kay US President Donald Trump sa Mar-a-Lago kung saan kabilang sa agenda ang Iran. Kasabay nito, kinakaharap naman ni Pezeshkian sa loob ng bansa ang lumalalang krisis sa ekonomiya, pagbagsak ng riyal at mga protesta.
Yung protesta naman, galing na yun mismo dun sa kanilang mamamayan. Tapos yung ekonomiya din, apektado naman yun dahil nga dun sa digmaan at saka sa doon sa mga sanctions, di ba? Naninindigan ng Iranian leader na nananatiling matatag at may kakayahan ng Iran na ipagtanggol ang sariling interes. Klein Sinka humahataw sa balita ngayon. So ito yung balita doon sa Iran, mga kapatid. Ngayon, another mga kaguluhang nagaganap, mga tol. Lipat tayo ibang balita. So ito, mula naman to sa Net25 News and Information, mga tol. Kinundina ng Taiwan ang planong war games ng China. Actually, nagsisimula na. Nagsisimula na yung ginagawa ng China ngayon na war games. Dito nagagamit yung kanilang mga missile. Dito nagagamit yung kanilang mga sasakyan, yung mga barkong pandigma. Dito nagagamit yung mga fighter jets nila dito sa mga war games. Magaling sila rito, mga tol. Hindi lang natin alam kung ano yung kapabilidad nila pagdating sa totoong labanan. Dahil nga, di ba, nakita natin doon sa sa Thailand, sa Cambodia, yung mga Chinese-made weapon is pumapalpak-palyado, sumasablay. Yung tangke, bigla-bigla na lang nasisira yung barrel after 200 shots daw, bilang tatalsik na lang. Tapos dito naman sa Cambodia, mga tol, yung rocket launcher nila doon, bigla na lang sumabog. 8 sundalo yung namatay doon. So hindi natin alam kung sa pagdating sa totoong labanan, ganun din ba kagaling yung kanilang mga sandata, kasi nga nangyari na sa ibang bansa na bumili ng kanilang mga kagamitan, napahamak pa, di ba? Ngayon, dito sila sanay, dito sila, kumbaga, batak na batak yung mga sundalo nila rito pagdating sa mga war games. Ito yung kinokondena ngayon ng Taiwan. Panoorin natin. Mariing kinundena ng Taiwan at China matapos nitong i-anunsyo ang pagsasagawa ng malawakang war games o military exercises sa paligid ng kanilang isla. 维持台海与印太和平稳定。 Maintaining peace and stability in the Taiwan Strait in the Indo-Pacific, si Karen Kuo, spokesperson to ng Taiwan Presidential Office. Kumbaga dito sa Pilipinas, parang si Claire Castro, ganun. 是国际社会高度的共识。中国解放军在我 Ano? Sabi niya? 台海与印太和平稳定是国际社会高度的共识。 Indo-Pacific is a high consensus of the international community, okay? 中国解放军在我国周边 The Chinese People's Liberation Army conducting targeted military exercises around our country. Alam niyo, mga tol, ko bakit nila ginagawa to? Etong mga ganitong classic exercises. Kasi di ba paulit-ulit nating sinasabi sa ibang mga reaction video natin. Meron silang parang doktrina doon sa China na kung makakaya nilang talunin ang kalaban to subdue the enemy without firing even one single bullet, yun yung gagawin nila. So para mangyari yun, mga tol, syempre kailangan mapasuko nila yung kalaban para hindi na umabot doon sa totoong labanan. Kasi kung susuko yung kalaban mo bago pa man mangyari yung totoong labanan, di wala nang gera. Nanalo ka na agad nang wala pang gera. So paano ngayon nila ginagawa yan? Sa pamamagitan nito. 'Di ba? Yung pagpapakita nila, yung show of force, pagpapakita ng kanilang lakas, pagpapakita ng kanilang puwersa. Kumbaga, mga to, dali natin sa mas maliit na scale. Hinamon ka na suntukan. Pag natalo ka sa suntukan, mga tol, is magpapasakop ka na. Ibig sabihin, ibibigay mo na lahat ng gusto. Lahat ng gusto niya. Kumbaga, magpapaalipin ka na sa kanya. Hinahamon ka niya na suntukan. Ngayon, syempre ikaw, ayaw mo mangyari yun. So, dapat pumalag ka. Bigla nakita mo si Pacquiao yung makakalaban mo. Si Pacquiao pala yung makakalaban mo. Diba? It's either lumaban ka, pero 50-50 ka dun kung mabubuhay ka o hindi. Isang suntok lang sa'yo nun, malamang. Tapos di ka naman pro-boxer. Or sumuko ka na lang. So, ikaw, dahil nakita mo na kung sino yung kalaban mo at nakita mo kung ano yung kakayanan niya, hindi ka napapalag. Suko ka na lang. So, parang ganun yung ginagawa niya, mga tol. Ipinapakita nila sa maliit na bansa kung ano yung meron sila. Halimbawa, marami silang mga barkong pandigma, marami silang mga fighter jets, marami silang nuclear, 'di ba? Pinaparada pa nila yung mga kagamitan nila. So ikaw, dahil maliit na bansa ka, nakikita mo kung lalaban ako rito, wala pang 50-50 chance na mananalo ko rito, suko na lang ako. Ganon yung ginagawa nila, mga tol. Since naman etong Taiwan, meron silang
malaking puwersa din. Actually, mas malakas pa nga ang Taiwan kaysa sa Pilipinas eh. Bagamat maliit yung isla nila, maliit yung bansa nila, pero di hamak na mas mayaman sila kaysa sa atin. Diba? Meron silang submarine, malakas yung puwersa nila. Bukod doon, alam nilang marami susuporta sa kanila. Nandyan ng Japan, diba? Nagsalita na yung Japan tungkol sa kanila. Andyan ng Amerika. Kaya, pumapalag din ng Taiwan. So, dito, ngayon, nasa China ang bola. Kung alam nilang hindi naman Taiwan talaga ang makakalaban nila dyan, ang makakalaban nila is Japan, makakalaban nila ang Amerika, o pwedeng makalaban din nila ang Pilipinas dahil sabi nga ni BBM, di ba? Kapag nagkaroon ng giyera ang Amerika at saka ang China, dahil sa Taiwan, malabong hindi maging involved ang Pilipinas. So napakaraming makakalaban ng China. So nasa sa kanila yan kung itutuloy nila yan. Kasi naisip nila, malaking impact din sa kanila yan. Malaki rin na magiging damage sa kanila. Kaya hanggat maaari, mapasuko nila itong Taiwan nang hindi na umaabot pa sa gera kasi alam nilang hindi naman talaga sila mananaig eh. Kasi mga tol, marami silang mga kalaban, hindi lang buong Taiwan. So dito, pataasan na lang ng ano. Kumbaga, pagalingan na lang ng mindset, di ba? Tuloy natin. 边实施针对性的军事演习，不仅粗暴破坏了台海以及印 Not only brutally undermines the current state of security and stability in the Taiwan Strait, yan, binabaliwala daw ng China, 太区域的安全稳定现状，更是对国际 and the Indo-Pacific region, but is also an open challenge to international law and international order. Di naman sila kumikilala sa international law, yun ang problema sa kanila eh. 法与国际秩序的公然挑战。 Mhm. 对于中国当局无 Our country expresses strong condemnation of the Chinese authorities disregarding 视国际规范，以军事恫吓手段威 international norms and using military activities and means to threaten neighboring countries. Alam natin yan. Alam natin yan. Ginagawa talaga nila yan. 胁周边国家，我国表达严厉的谴责。 Ayon kay Taiwan Presidential Office spokesperson Karen Ko, ang mga pagsasanay militar ng China ay nagpapakita ng pagsasantabi nito sa kapayapaan sa Taiwan Strait at lantarang paghamon sa international law. Actually, matagal na nilang hinahamon ang international law. Matagal na nilang kinilalabanan yan. Doon nga lang sa ano pa lang, UN Convention on the Law of the Sea. Bagamat pinirmahan nila yan, di ba, member sila doon. Hindi naman nila kinikilala. Tapos yung ano pa, mga tol, yung tawag dito, yung 2016 Arbitral Award, di ba? Bagamat meron ng hatol yun, 2016 pa, 9 years na nakakalipas, di ba? Hindi nila kinikilala. Kumbaga, ano sila demand sila ng demand na irespeto yung One China policy, irespeto yung ano nila, yung kanilang paniniwala doon. Pero tingnan nyo, yung international law binabaliwala nila, di ba? Dagdag pa nito na ang Justice Mission 2025 ay isang unilateral provocation. Sa naturang ulat po, balak magpakawala ng Chinese military ng mga missiles at mag-deploy ng fighter jets at warships sa naturang teritoryo. Nagdeklara rin ang PLA ng no-sail and no-fly zones sa mga dagat at himpapawid na nakapalibot sa Taiwan. Naku po. Dahil dito ay naka-high alert ang Taiwan at deployed forces nito upang bantayan ang sitwasyon at magsagawa ng counter-exercises kung kinakailangan. Pero ingat-ingat kasi baka ginagaya rin ng China yung ginawa ng Russia sa Ukraine, mga tol. Diba? Kunyari, mga exercises lang na maganon, biglang umatake. Eto, baka exercises lang to kunwari, tapos bigla na lang silang atake. Kumbaga, magiging parang ano nila dyan. New Year's kasi iba rin naman ng New Year nila Hindi naman talaga yung katulad ng New Year natin na 'di ba? 31, yung December 31 sila, mayroon silang New Year, 'di ba? February ata New Year nila. Yung Chinese New Year baka maging Chinese New Year's attack, New Year's surprise attack, parang ganon. 有关中国单边挑衅 Regarding China's unilateral provocative actions, 的动态，国军以及国安 Taiwan's national military and national security units have already 单位都有事先而且全面性的 in advance and comprehensively grasp the situation and made thorough preparation. So handa rin sila.
掌握做好的万全准备，可以确保国家及 ensuring that the nation and its people's safety and are without concern. 国人安全无虞，请国人 Citizens may rest assured, yan, sinasabihan nila ang kanilang mga mamamayan na maging kalmado lang, no? 可以安心。我们要呼吁中 We call on the Chinese authorities to act rationally and with self-restraint. 国当局理性自治，立刻停止不负责任的挑衅行为，不要误判情势，成为破坏区域和 Not to misjudge the situation and the troublemaker undermining regional. 平的麻烦 Wala 制造者 nabasa.。我 Anyway, mga tol, hindi naman natin nabasa na eh. And our government will also continue to cooperate with all parties in the region. So, ito na nga mga tol, no, yung nangyayari ngayon. Mukhang pagpasok ng bagong taon, etong 2026 mga tol, marami pa tayong makikita, marami pa tayong aabangan. Ito nangyayari pa lang rito sa West Philippine Sea. Yung kanilang mga pambubuli, mga pangaharos nila, hindi agad-agad matatapos yan mga tol. Diba? Hanggat hindi nila kinikilala yung international law. Kasi nasa sa kanila rin yung bola doon mga tol. Kung gusto talaga nila magkaroon ng kapayapaan dito sa South China Sea o dito sa West Philippine Sea, wala sa Pilipinas yung problema. Tulad ng sinasabi nila na troublemaker daw ang Pilipinas. Hindi, isa lang naman yung hinahanap natin respeto lang Yung pabayaan nila yung mga mangingisda natin makapangisda ng malaya nang walang nangaharas, 'di ba? Lalo-lalo na doon sa mga traditional fishing ground naman talaga. Ibig sabihin, wala naman nagmamay-ari doon at malaya naman dating nakakapangisda doon yung mga bansa. Pero ngayon, pinipigil nila, pinagdadamot nila. Yung mga problema dyan diba? Yung pang-angkin nila ng mga teritoryo. At hindi lang dito sa atin sa Pilipinas nakikita yun, sa West Philippine Sea, hindi lang dyan. O kita nyo ngayon ang nangyayari dito. Diba? Kahit na meron na yung sinasabi international law, baliwala sa kanila yan. Ang dapat kilalanin ng mundo yung sinasabi nilang One China policy. International law, baliwala sa kanila yan. Anyway, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba mga tol. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.